my beloved Boss Mike Cervera. Ito na. Oo, lintik na itong si Jason Sa. Jason Sa. Ang sabi ni Jason Sa, Medivac update. Buhay pa siya. Opo, siya nga po. Pero pupungas-bungas na lang. Marahil binigyan siya ng time na makapagsisi. Anak ng pating mga kababayan, fake news po ito. Tapos mga kababayan, mababasa nyo yung mga comment. Ayan. Ano sabi rito? Baka binigyan pa siya ng last chance. Ni Lord, gamit-gamit pa si Lord talaga. Meron pa dito. Ano pa sabi? Boss Mike. Mga comment, iba justice ni Lord. Pero mo, gamit-gamit na yung salita ni Lord. Gamit-gamit nila sino ba? Lord ang tinutukoy nila. Ako'y nagtataka. May Diyos ba sila? Kasi mga kababayan Mga kababayan, alam nyo, nililin lang nilang taong bayan Ganito nila kayo nililin lang. Mga mahal na mahal naming mga DDS at mga taga-Kingdom. Mga taga-Kujik. Ganito nila kayo nililin lang. Pinapaliwanag lang namin para nang hindi kayo naliligaw. Maaaring baka mamaya ibang Lord yung inyong pinagdadasalan na. Di ba? Ano pa sabi dito? Iba justice ni Lord, mga kapatid. We may not have what we want, but God is working on His heart to repent, anak ng pating. Lord, ituloy nyo na po para matapos ng paghihirap ng mga Pilipino. Huwag pagsinghapin ng hangin. Nakita nyo mga kababayan, yung mga banat ng mga animal. The Lord uli, kita nyo? Puro Lord ang gamit nila. Hindi na sila nahiya, ang kakapal ng mga pagmumuka. The Lord intervention. The Lord hear the cry and prayer of His people for the good of His country and its people. God bless the Philippines. Kita nyo mga kababayan? Hope they announce the soonest possible time so we can offer prayers of thanksgiving and our condolences. Ay, grabe no? Di ba mga kababayan? Eto, wait na natin. Wait na lang natin. Pagkatapos ng bagyong Enteng, kung gumaling na rin sakit niya. Mga traidor at mga bangag. Kita nyo, di ba tuwing may baha, lagi nasa St. Luke, si bangag? Kita nyo? Yan po ang mga at marami pang mga pinopost itong mga ito. Napakarami nilang mga paninira. Biruin nyo, pinapanalangin nila ang ating butihing Pangulo, ang ating butihing Pangulong naglilingkod ng tapat sa ating mga Pilipino ay kanilang pinapanalangin na sana ay mawala na sa mundo. Diba? Nakakalungkot lang isipin na sobrang kadisperaduhan nila, abay nakakagawa na sila ng mga ganyang bagay na ipanalangin na ang ikakapahamak ng kapwa nila. Diba mga kababayan? Diyos ko po mahabagin. Saan ba talaga nang gagaling itong mga ito? Kasi, mga kababayan, kahit ako nahihirapan ng unawain. Kung kayo mga kababayan, nauunawaan ninyo, baka naman pwede nyo kong bigyan ng linaw. Bigyan nyo ng liwanag ang aking isipan para maabot ko't maunawaan ang kanilang nararamdaman. Di ba? Pero etong mga ito, mga kababayan, abay, pinapanalangin na nila Wala naman Siyempre ako, di ba nag-alala? Tawag ako ngayon. Lord, wag mo na may paintulot, baka mamaya itong mga animal na ito Tawag ako ngayon, tawag ako. Kamusta si Pangulo? Diba? Kamusta? Okay lang ba siya? Siyempre, kailangan natin, di ba? I-confirm natin kung totoo. Ano yun, Boss Mike? Ano yung okay lang siya? Sino? Ganun Si Mr. President, kamusta? Okay lang ba siya? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Ito, nagme-meeting Nagme-meeting ngayon Ayan nagme-meeting ang lakas ng boses
Putik na mga buhay talaga. Kita nyo mga kababayan? Siyempre nagme-meeting. Ang lakas-lakas ng boses. Tapos sasabihin sisingap-singap. Grabe, no? Nakakabwisit. Kaya kahit hindi sana ako magla-live ngayon eh. Kasi may date kami ni Jen Angeles ko. Tinambakan ko na nga ng LB. Gusto mag-shopping pa rin. Di ba mga kababayan? Chill lang ako. Oh. Oh, sige, di ba mga kababayan? O, tawag ako. Sabi ko, boss, kamusta si Mr. President? Ano nangyari sa kanya, boss? Bakit? Ano nangyari? Ano nangyari? Eh kasi po may kinakalat na naman ang kabilang barberya. Ano kinakalat nila? Sinugod daw sa ospital si Pangulong Bongbong Marcos. At naghihingalo na raw. Sabi, oh, ano ba naman yan? Nandito si Mr. President. Hindi ako pwedeng, andali, lalabas ako. Ano ba yung sinasabi mo? Ano ba yung sinasabi mo? Eh, sino pinakakalat nila eh? Nag-aalala ang taong bayan eh. Na ano? Anong pinakakalat na naman ng mga yan? Sinugod daw sa ospital si Pangulong Bongbong Marcos. Paano isusugod? Sino yung sinugod? Eh, nandito oh. Nagmi-meeting kami. Ang lakas nga ng boses eh. Di ba? Ay, salamat. Diyos ko, Lord. Fake news pala. Di ba mga kababayan? Ay, kita nyo mga walang ya talaga. Ipinapanalangin na nilang mawala ang Pangulo. Desperado na talaga itong grupo ni Digong. Ha, mga kababayan? Eh, kailan lang, oh. Kanina lang, napanood ko si Banat Bay. Ano? Abay, si Digong. Sumasaklolo na daw sa mga kasundaluhan. Desperado na talaga sila, mga kababayan. Sobrang desperado na. Kaawaan nawa ni Digong, ay kaawaan nawa ni Kibuloy ang kaluluwa nila. Diba? Oh, pero hindi yan ang mahalaga. Basta ang importante, mga kababayan, fake news na naman sila. Ha, mga kababayan, ha? Tandaan nyo tong kalbo na to, ha? Ito, yung nagngangalang yan. Itong nagngangalang ito, mga kababayan, abay pare-pareha siya mga fake news na yan. Oo. Oh, ito pang isang ito. Naku, lahat naman sila fake news na eh. Oh, ito pa, tignan nyo. Oh. Nakakalungkot na balita, mga pala. Ayan na naman, nakakalungkot na naman na balita. Kita nyo mga kababayan? Sige, tuloy. And you have to be very careful. At ito, nakakakilabot na kailangan nating paghandaan. Alak ka, meron na naman silang ganon. Nakakakilabot daw at kailangan ng paghandaan daw nila. Ang alin ang nakakakilabot, Maharlika? Sa tuwing tinitignan ng mga tao yung pagmumukha mo, sila ang nangingilabot. Di ba, Maring Lala? Hais na ako, no? Oh, wala na ito, talagang stress na ito kasi maraming demanda ba? Di ba? Oh, tuloy. Na kailangan yung mga taong simbahan, lahat ng Pilipino ay makaalam. Oh, kita mo pati simbahan daw dinamay na. Oh, yung mga kapatid nating nasa iba't ibang relihiyon, sekta. Opo. O ano pa mang mga tawag ninyo sa inyong mga pananampalataya. Kayo'y makinig kay Maharlika, maawa naman kayo sa kanya sapagkat nalaos na siya. Nalaos na ang Maharlika. Di ba? Tapos ano? Kami po ito ang balita sa loob ng Malacanang. Hindi ko to information, galing sa loob ng Malacanang. Hindi niya information, galing sa loob ng Malacanang. Kita niyo mga kababayan kung paano niya inuto yung taong bayan? Maharlika. Di ba? Sabi ni Porty UG, Sir Mike, yun na lang kasi ang
pag-asa nila para tama. Yun na lang kasi ang pag-asa nila eh. Para mailigtas nila sa Kibuloy na malapit ng mahukay eh. Di ba? Para mailigtas nila si Digong na malapit ng ma-ICC eh. Para mailigtas nila si Bato at si Bongo na masangkot sa ICC eh. O, kita nyo mga kababayan. O, para mailigtas din nila si Pusit sa kaatangahan at kabobohan niyang pinaggagawa eh. Sa loob na naman, oo! Sa loob na naman ng mamaya yan mga kababayan, eto, sasabihin ni Marlica, puting ahas. Oo. Gamit na gamit niya yung puting ahas. Wala na, Marlica. Oh, ito sample na naman ng fake news nila. Tulad ng pagpapakalat nila na ang Pangulong Bongbong Marcos ay sinugot sa ospital. Samantalang tumawag ako, nando doon, nagtatrabaho. Mini-meeting yung ibang membro ng gabinete niya. Para para magtrabaho. Tapos gusto niyong palabasin sa taong bayan? Ha? Naghihingalo ang Pangulo? Naghihingalo ang Pangulo kakatrabaho. Bakit? Ang daming problemang iniwan ni Digong ninyo. Diba? Nampating eh. Tapos pinapanalangin nyo na magkasakit, may mangyaring masama sa Pangulo? Nakakapanghina na kayo? Isa lang masasabi ko sa inyo. Kininayo amin. Diba? Nawawala na nga boses ko eh. Kakalive ng kakalive para magpaliwanag sa inyo eh. Diba mga kababayan? Ando ng Pangulo nagtatrabaho? Kamiting yung ibang mga membro ng gabinete? Tapos sasabihin nyo, sinugod sa ospital? Naghihingalo? Yung kausap ko, dinig na dinig ko. Yung boses ng Pangulo. Inuutusan yung mga membro ng gabinete niya. Gawin mo yon. Dapat ganito yon. Nagtuturo. Grabe. Diba mga kababayan? Hindi na sila naawa sa Pangulo. Yun bumabagyo, nagtatrabaho. Kininana. Isa pa to. Kaya eto mapag-tritripan ko eh. Sige, eto na. Pasok! Hello, Miss Maharlika. Okay? Miss Maharlika! Lola ka na eh. Konting kembot na lang, senior citizen ka na. Nagmi-miss-miss ka pa dyan. About last night, Michael Ma, Adlisa, plan, okay. Plan? Nahihirapan ka pang basahin. Ano ba? Mali-mali ba yung binabasa mo? Ultimo yung sulat mo, hindi mo mabasa. Isang ganun, ultimong sulat mo, hindi mo mabasa. Ito na naman, sasangkot na naman yung kapangalan ko. At saka sasangkot na naman sino? Si First Lady na naman. Anak ng pating talaga. Sige, tuloy. Plan sa protest rally. Kapag pumunta na yung tao sa Malacanang. Alak ka, pupunta daw sa Malacanang yung mga tao. Sige. Kinakabahan na po sila. Okay? Pakisabi po sa... Kinakabahan? Hindi nga tumayo yung balahibor sa daliri. Sige. Taong bayan, Alak ka. yung plano nila. Pag di-deliver niya ng salita, kala mo talagang totoong-totoong strong sila no? Akala mo naman merong ganito, Hindi nyo nga mapuno yung liwasang Bonifacio, Anak ng tinapa. Ba't pa ganyan ka makatingin sa akin? Ang sama ng tingin ni Maharlika, Tumitirik na mata mo, nakikita mo pa lang ako. Ha? Tumitirik na mata ni Maharlika, nakikita lang ako. This is not my words. Coming from our puting ahas. Puting ahas. Walang katapusang puting ahas.
Maharlika, durog na, lusaw na. Gasgas na. Puting ahas pa rin ang inang-ina. Yung idol ni Argo. Ha? Naniniwala sa sabi-sabi. Sabi ni Maharlika, ay nako, lakas na naman ng ulan, no? Paano ba naman ito? Yung mga jacket yung di ko mapuntahan, baha ang dadaanan. Sige tuloy. Bukas dadaling ko na yung malaki. Yung truck. Yun ang gagamitin ko pagpunta doon. Nasa bodega namin eh. Okay, sige, ito na. Puta puting ahas na naman. Ganun talaga. Diba? RTC Fanatics, ganun talaga. Miss Maharlika, ito yung narinig namin sa meeting. Please, sabi niya dito, please protektahan niyo po yung aking identity. Hoy, Maharlika, yan yung narinig ninyo. Ano yung narinig ninyo? Kasi may narinig ako sa kausap ko. Lakas ng boses ni Pangulo eh. Sige tuloy. Baka magurgur ako. Alaka, magurgur daw. They going poison. Hoy! Iniisip niya yung sasabihin niya, Fake news na naman. Yan ang sinasabi ko. Magaling silang gumawa ng fake news. Kita mo, ganyan ba magbalita? Ng ano? Eto, putulin ko, ha? Kasi, ang sinasabi niya dyan, mga kababayan, yung mga daw, mga rarilihistra na susugod sa Malacanang, abay pinagpaplanuhan daw ng masama. Papagplanuhan nyo pa ba yung 200 tao, 80 tao na susugod sa Malacanang? Diba? Maharlika, ito, may chika ako sa iyo. Sana'y nakikinig ka. Kanina may kausap ako. Ito mga kababayan, chismis ko na sa inyo. Kanina may kausap ako. Mukhang matutuluyan na yung mga kaibigan natin sa kabilang parlor. Na na maglipatan na. Iiwan na nila si Digong. Kita nyo mga kababayan? Iiwan na nila si Digong. Oo, mamaya. Sisimplehan ko ng picture. Makikipag-meeting sila sa inyong lingkod. Makikipag-meeting sila sa akin eh. Gusto daw nila akong makausap eh. Argo! Iiwan na nila! Iiwan na nila! Sabi nung kausap ko, naghahanap lang kami ng pagkakataon eh. Napasubo lang kami rito eh. Oy! Hindi basta-bastang mga vlogger ito. Mga sinauna pang mga vlogger ito. Mga pinapanood na natin nung hindi nyo pa ako pinapanood. Kita nyo mga kababayan? Nako, dadami tayo lalo. Mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Ito, ako magpapatotoo. Marami tayong mga kasamang nasa kabila na napasubo na lang. Ay bakit kanyo? Naniwala sila sa mga fake news na ipinalita, sinabi sa kanila ng grupo ni Digong kasama tong si Maharlika. Napaniwala, napaikot sila. At di ba't nasabi ko na sa inyo noon na kami rin ay binibiktima ni Maharlika kasama si Sangkay, si Coach Jarrett at iba pa. Naguyo ni Maharlika. Sabi ko nga sa kanila, mauunawaan namin kayo kasi alam namin na napaniwala kayo ni Maharlika. Totoo naman eh, na talagang mapapaniwala ka kay Maharlika. Kaya yung mga naniwala kay Maharlika na tulad ni Argo, hindi natin masisisi. Hindi natin masisisi. Bakit kanyo? Kita nyo naman, no? Kala mo, totoong-totoo. Di ba? Congratulations, no? Tama lang, maglipatan na kayo habang maaga pa. Huwag nyo nang asahan na maipapanalo nyo pa si Sara sa susunod na halalan. Bakit kanyo? Booking na ang katarantaduhan. Diba?
ano pa? Ano pang aasahan nyo sa isang VP na walang nagawa sa departamento na hinawakan niya? Kita nyo mga kababayan, walang accomplishment. Sino? Si Sara Duterte. Di ba nakakasad? So, nakalagay dito. Diba? They going P, you know what I mean? Through, spray, or air, lahat ng pupunta sa Malacanang. Anong spray? PJ Reacts. Ano yung sinasabi mong, spray? Kaya nga, dipit pa lang, wala na buong Pinas. Na, sabi niya yung magically through riot police. Riot police daw. Please, sabi niya, Miss Maharlika, do something about this. Ano yung palaboy? Ayan do something about this. Tingnan nyo, yung itsura ni Maharlika, demonyo na. Sorry my friend pero alam mo, yung mga kaibigan natin magbabaliktaran na. Bayan, wala po akong kapangyarihan, hindi po ako polis, hindi ako AFP, wala akong peso sa gobyerno. Ang kapangyarihan ko lang ay katotohanan. Ano? Ang kapangyarihan mo lang ay kapangyarihan gawa sa itim. Ang kapangyarihan mo ay nanggagaling kay Kibuloy. Diba? Anong sinasabi mong kapangyarihan? Kapangyarihang itim, oo, meron. Sabi nga rito, mukha ka raw mangkukulam. Sabi ni Juliet, oo. Diba? Ganyan mang mang manipula ng isip ng ng tao si Maharlika. Magaling. Sabi nga sa akin nun, ano ka ba? Kasi ako, syempre, minana pa namin sa aming mga kanununuan na sila'y mga talagang solid na sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya hanggang ngayon, pagkilala namin sa mga Marcos ay matitino, mahuhusay na leader ng bansa. Nako, sabi ni Bukeke, pagka napanood mo yung video na napanood ko, babaliktad ka dyan sa kinauupan mo. Sige nga, pwede bang pakita mo na. Kakapit ako para hindi ako bumaliktad. Wala sa akin Tsaka na lang. Our beloved Boss Mike.